Ako si Joel, isang jeepney driver sa Iloilo. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa aranasan ng Tio Emmanuel ko na minsan niyang naikwento sa amin nung maliit pa kami. Ayon kay Tio, nangyari ito taong 1985 sa mismong lugar namin dito sa Iloilo. Noon daw ay maihahalin tulad sa kagubatan ang aming lugar dahil sa sobrang dami ng puno. Bilang lang din ang mga pamamahay sa aming baryo. Wala pang maayos na kalsada at maraming ligaw na hayop ang gumagala. Usap-usapan dati sa lugar ni Tio na sa pinakagitnang bahagi ng kanilang baryo ay may nakatirang isang matandang lalaking dayo na pinaniniwalaan nilang aswang. Simula raw kasi nung lumipat yun ay panay na ang balita tungkol sa mga kabataang nawawala. Sir Bob, may ilang bangkay din na natagpuan sa tagong lugar at wakwak ang tiyan ng mga ito. Nawawala rin daw ang mga laman loob, puso at minsan pa nga yung ulo ay wasak pa raw. Pinaniniwalaan din ng mga matatanda noon na may tinatagong lihim ang matandang lalaki doon sa loob ng lumang balon na katabi lang ng bahay nito. Sabi ni Tio ay hindi niya maitatago na masyadong matigas ang ulo niya kahit nung nagkapamilya na siya. Kung kaya ay napagplanuhan niya kasama ng kanyang mga kumpare na dalawin ang kubo ng matandang lalaki na itago na lamang natin sa alias na Lolo Jovan. Ayon sa pagkakalarawan ng aking tiyuhin ay pandak na lalaki raw si Lolo Jovan. Malalim ang mga mata nito, pangu ang ilong at may makakapal na labi. Animoy ihahalin tulad sa tribong Aita dahil sa kulay itim ng balat. Ang sabi pa nga ni Tio ay minsan lang daw nila nakikita sa labas ng baryo si Lolo Jovan. Hindi rin ito mahilig makihalubilo sa mga taga-baryo kaya talagang mapapaisip ka kung ano ang mga ganap niya. Kung minsan pa nga raw, may nakakita kay Lolo Jovan na pumapasan ng isang tao ngunit kaagad din itong naglaho sa paningin nila. Nang dahil walang may matibay na ebidensya ay hinayaan na lamang nila si Lolo Jovan. Isang hapon, habang nagiinuman sina Tio kasama ang mga kumpare niya ay napag-usapan nila na pasukin ang bahay ni Lolo Jovan. Alam niyang mali iyon, pero dahil sa kuryosidad ay gustong-gusto niyang isagawa yon. Nang matapos sila sa pag-iinuman ay kaagad na nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng matandang lalaki. Nagkataon pa na walang katao-tao nang makarating sila. Pumasok pa nga raw sila sa bahay ng matanda. Nang makapasok, ang sabi ni Tio ay umaalingasaw daw sa baho ang bahay ni Lolo Jovan. Sa sobrang sangsang nga ay di mapigilan ng ilan na lumabas at masuka. Sinundan nila kung saan nagmumula ang masangsang na amoy na yon hanggang sa dinala sila sa isang silid. Ang sabi ng aking tiyuhin, gawa lang talaga sa kawayan ang bahay ng matandang lalaki at lupa lang ang tanging sahig nito, karaniwan sa isang kubo. Nang maarating sila sa isang silid, ay mas lalong umusbong ang napakabahong amoy. Sa silid daw na iyon ay may banig na naalagay sa lupa. Sobrang kalat daw ng sahig, ngunit ang mas nakaagaw ng pansin nila ay ang bumubuklod na lupa na inuuod. Kaagad daw silang naghanap ng pambungkal ng lupa. At nang tuluyan nila itong mabungkal ay nabigla si Tio at ang tropa niya nang bumungad sa kanila ang ilang bahagi ng katawan ng isang tao. Ang iba nga ay naaagdas na. Meron ding mga sariwa pa at merong nangingitim at inuuod na. Nang dahil sa nasaksihan ay patakbong lumabas si Tio sa kubo ng matandang lalaki. Suka raw sila ng suka dahil sa pandidiri. Hindi na nila natiis yun kung kaya ay nagpasya sila na pumunta ng bayan. Nang maarating ay kaagad nilang inireklamo sa mga otoridad ang kanilang nasaksihan. Sumama pabalik sa kubo ng matanda ang mga otoridad at iilan sa mga taga-baryo na nakarinig ng kwento namin. Nang maarating sila ay wala pa rin doon si Lolo Jovan. Kung kaya ay malaya nilang hinalughog ang buong bahay. Doon nila nalaman na maliban pala sa kwarto ng matandang lalaki ay may nakalibing din na mga bangkay sa bakuran nito. Kaagad nila itong pinaguhukay.
Isa sa kanila ang napapunta sa harapan ng lumang balon. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan to. Ang sabi ni Tio ay narinig daw niya ang lalaking bumukas ng balon na sumigaw pa. Kung kaya, dali-dali nila itong pinuntahan. Tinutukan pa nila ng ilaw ang loob ng balon. At doon ay may nakita silang buwaya. At sa paligid nito, nagkalat ang ilang bahagi ng katawan ng mga tao. Doon nabuo sa isipan nila na baka ang mga taong nabiktima ni Lolo Jovan ay pinapakain niya sa alaga nitong buwaya. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit kailangan yun gawin. Kaagad silang nagpatawag ng backup. Hinuli at kinulong nila ang buwaya sa balon. Nahirapan pa nga ang mga ito bago nila tuluyang mailabas mula sa lumang balon ang hayop. Hinintay at inabangan daw nila si Lolo Jovan. Ngunit mukhang nakatiktik daw ito sa mga nangyayari sa bahay nito. Kung kaya ay hindi na ito umuwi at tuluyan ng tumakas. Matapos ang pangyayaring yon ay umuwi na raw agad si Tio sa bahay nila ng kanyang asawa. Ang huling balita niya raw hindi naman daw tumagal ang buhay ng buhaya dahil namatay din ito makaraan ng ilang araw. Tungkol naman kay Lolo Jovan ay tuluyan itong naglaho na parang bula. Kumalat daw ang kwento, hindi lang sa baryo nila, kundi sa buong bayan at probinsya. Sa pagkakaalam ni Tio ay nailahad pa raw sa dyaryo ang tungkol sa balitang ito. Taong 2013 ay namatay ang aking tiyuhin dahil sa sakit na lung cancer. Pero hindi ko pa rin makakalimutan itong nakapangingilabot niyang kwento. Magandang araw sa lahat. Ako si Rogin, magsasaka sa Kalibo, Aklan. Ang istoryang gusto kong ikwento sa inyo ngayon, kwento ito ng second cousin ko tungkol sa lumang balon. Pagpasensyaan nyo na po kung hindi ako masyadong magaling magtagalog. Kayo na po ang bahalang mag-edit ng ipinadala ko. Nagmula talaga ako sa probinsya ng Masbate. Ngunit itong nakaraang 2 taon, kasagsagan pa rin ng pandemya, ay nakatanggap ako ng balita mula sa kamag-anak kong nagmula pa sa lugar ng Kalibo. Namomroblema raw ang bukirin na pagmamay-ari ng pamilya namin na binili sa isang mayamang pamilya. Ako ang una niyang nilapitan dahil sa pamilya namin, ako lang ang mas nakakaalam ng tungkol sa pagtatanim at pagsasaka. Mula Masbate ay bumiyahe ako papunta sa Kalibo. Sinundo pa nga ako ng kamag-anak ko. Kaya itago na lang natin sa pangalang Gerald. Magkaedaran kami ni Gerald at second cousin ko siya sa part ni Papa. Dumaan pa kami ng pinsan ko sa isang karinderya upang mananghalian dahil pasado 12:00 na ng tanghali nang maarating ako. Nang matapos sa aming kumain ay dumiretso na kami sa kubo nito na matatagpuan lang din sa sulok ng bukid. Kung ilalarawan ko ang aming dinaanan ay masasabing masagana ang baryo ni na Gerald. Maraming mga bahay sa paligid. May mga naglalaro ring kabataan, mga grupo ng kalalakihan na nagiinuman pa kahit terik pa ang araw, at mga kababaihan na naglilinis at nagkukwentuhan. Probinsya feels ika nga, kaysa lang nilang pagmasdan. Nang maarating na kami sa kubo, ay agad kong inayos ang aking mga bagahe sa isang silid na ipinahiram sa akin ni Gerald. Nagpahinga kami saglit at nang pumatak na ang 4:00 ng hapon ay sabay kaming naglibot sa kabuuan ng bukid. Tumigil lang kami sa puno ng mangga kung saan merong lumang balon na ayon kay Gerald ay ilang dekada nang hindi ginagamit dahil sa mga misteryosong nangyari. Ayon sa kwento niya, ilang dekada na raw ang nakakalipas ay may isang matanda na hindi nila kilala ang bigla na lang sumulpot sa may bukirin. Malayo-layo pa raw dati ang pinagkukunan ng tubig, kung kaya ay nagpatayo ito ng balon na malaki ang naiambag sa baryo nila. Ang mga pamamahay na malapit daw sa balon na yon ay doon na lang kumukuha ng tubig na kanilang gagamitin. Hindi po kasi ganoon kasagana sa tubig ang baryo na yon noon. Bali boss, naging maayos naman daw ang lahat.
hanggang sa bigla na lang daw dapuan ng di maipaliwanag na sakit ang mga taong nakainom ng tubig mula doon sa balon. Nagkagulo rin daw yung mga kapitbahay na animoy sinapian. Naging simula rin daw yun kung bakit may patayan ng nagaganap at may mga bangkay daw na natatagpuan doon sa bukid. Parang naging tapunan na ng salvage victim, ika nga. Kumalat ang kwento na yon sa baryo. Isang albularyo daw ang personal na dumalaw sa balon at doon nila nalaman na ang tubig daw na nagmula sa balon ay nilalawayan ng matandang aswang. Nang dahil sa nalaman, ay kaagad na sinugod ng mga taong bayan ang matandang dayo sa kubo nito. Hinuli nila ito sa kasinunog ng buhay. Nang dahil sa pangyayaring yun ay pinasara nila ang balon at ang mga pamilyang inaswang ay kusang umalis na lang sa lugar ng kalibo. Ang bukid na yon ay nabili ng isang matandang mayaman. Ngunit bago ito pumanaw ay bininta niya ang lupa sa lolo namin. Mga mahigit 40 years na rin daw simula nang mangyari yon. Hindi pa kami pinapanganak ng pinsan ko at mga binata't dalaga pa sina papa at abang na tito at tita ko. Kaya di rin sigurado kung totoo ba ang kwento na yon. Doon na tinapos si Gerald yung kwento niya tungkol sa lumang balon na matatagpuan sa aming bukid. Hindi rin naman kasi nagtagal sa paglilibot dahil agad kaming bumalik sa kubo. Sa ilang taon kong pananatili sa bukid ay wala namang kakaibang nangyari doon. Binatanggal din namin ang lumang balon dahil pinalagyan namin to ng poste. Hanggang dito na lang po ang aking maikling kwento, boss. Pasensya na po kung hindi ganoon nakakatakot. Pero minsan, masarap lang din makinig at magbahagi ng mga lumang kwentong pamprobinsya. More power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang J. Chris mula sa Pampanga. Pamilyadong tao sa kasalukuyan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2003 sa probinsya ng Antique. Bali Sir Bob, nung mga panahon na yon ay dayo pa lamang ako sa Antique. Halos magtatatlong linggo pa lamang ako noon sa probinsya nang may nakilala akong isang matandang babae. Naghahanap siya ng karpentero na mag-aayos ng ipinapagawa nitong bahay sa kabilang baryo. Eksakto namang naghahanap ako ng mapapasukang trabaho noong mga panahon na yon, kung kaya ay tinanggap ko ang inaalok niyang trabaho. Sabay pa naming tinahak ang maputik na daan patungo sa baryo nila. Kung ilalarawan ko ang aming dinaanan, ay malagubat ito dahil sa sobrang dami ng puno at halaman. Bilang lang din sa daliri ang mga pamamahay at halos walang tao akong nakita. Napadaan pa nga kami sa isang may kalumaang balon. Nang tanungin ko ang matandang babae kung ginagamit ba yon at kung maaari bang kumuha ng tubig na iinumin, ay kaagad sinabi nitong bawal inumin ang balon na yon at mahigpit niyang pinagbabawal na buksan dahil mapanganib. Hindi na ako nakaimik pa matapos niyang sabihin yon. Naisip ko na baka yun ang paniniwala nila. Nang maarating na nga sa bahay ng matanda, ay naabutan ko pa ang 6 pang mga kalalakihan na masayang nagkukwentuhan. Natigilan ng ang mga ito nang makita kami ng isa sa kanila. Napatayo pa ang mga ito bago umayos. Nang tuluyan kaming makalapit sa harapan nila, ay kaagad sinabi ng matandang babae ang plano niya para sa gagawin naming bahay. Nang matapos ang pagpaplano, ay umuwi na rin ako sa bahay na titirhan ko. Kinabukasan, nung araw na yon ay kaagad naming sinimulan ang trabaho sa pagsasagawa ng kanyang bahay. Nalaman ko rin na kilala pala ang matandang yun sa alias na Lola Nora. Nang tanghaling yun ay pinagluto pa kami ni Lola Nora ng masarap na pananghalian. Pinagsaluhan namin ng mga kasamahan ko ang mainit-init pang kanin, pritong isda at sinigang na isda. Sa sarap ng pagkakaluto ni Lola Nora, hanggang sa makauwi ako ay hindi ko pa rin makalimutan ang malinamnam at manamis-namis itong lasa.
Ng mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang kami sa pagtatrabaho. Naging pang-araw-araw na pananghalian namin ang isdang niluluto ni Lola Nora, ngunit habang lumilipas ang mga araw ay hindi ko mapigilan na magtaka kung bakit puro isda na lamang ang niluluto niya. At ang mas nakapagtataka ay kung saan niya kinukuha ang mga ito. Sa pagkakaalam ko, malayo kami sa dagat at malayo-layo pa ang palengke. Nung minsan ngang mapadaan ako doon, ay hindi naman gaanong nagtitinda ng isda ang mga tindera sa palengkeng iyon at hindi yun ang mga uri ng isda na kinakain namin. Ang katanungan kong yun ay nasagot nung mapagpasyahan kong lihim na sundan si Lola Nora nang magpaalam itong mamamalengke lang. Nang sundan ko siya ay palihim itong tumungo sa may kalumaang balon na minsan ko nang nakita. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid, kung kaya ay mabilis akong nakapagtago sa malagong mga damuhan. Palihim ko siyang pinagmasdan nang buksan niya ang balon. Nang dahil sa may kalayuan ako ay hindi ko narinig ang mga sinabi nito. Ngunit alam kong may binanggit siyang mga kataga dahil nakita kong gumalaw ang mga labi niya. Ilang saglit pa ay kinuha niya ang timba na daladala saka ito ipinasok sa loob ng balon. At nang iangat niya ito palabas ay nabigla ako nang mapuno ito ng mga isda. Sa sobrang dami nga ng mga isda ay nagsilaglagan pa ang iba. Mabilis akong nakapagtago nang mapalingon ito sa gawi ko. Ilang saglit pa akong nanatili sa kinatatayuan ko at hindi nagtagal nang muli kong silipin si Lola Nora ay naglalakad na ito papalayo. Sa tingin ko ay papunta nga siya ng tuluyan sa tindahan. Nang mawala na siya sa paningin ko, ay patakbo kong nilapitan ng balon, ngunit naasara na ito. Sa gilid ng balon ay naroon ang isang timba na may takip. Nang tanggalin ko nga ang takip ng timba, ay tumambad sa akin ang napakarami at sariwang mga isda na palaging hinahanda sa amin ni Lola Nora. Nang dahil sa sobrang pagkagulat at mga katanungan na naglalaro sa isipan ko, ay patakbo kong tinahak ang daan pabalik sa bahay ni Lola. Nang makita ko ang mga kasamahan ko, ay dali-dali ko silang tinawag at kinuwento ang mga nasaksihan ko. Sabay-sabay pa kaming pumunta sa pwesto ng lumang balon. Ipinakita ko rin sa kanila ang timba na naglalaman ng napakaraming isda. Kagaya ko ay nagulat din sila. Kung kaya ay napagpasyahan na namin na pagtulungang buksan ang lumang balon. Nang tuluyan naming matanggal ang nakatakip sa lumang balon, ay napako ako sa aking kinatatayuan matapos matamaan ng sikat ng araw ang loob nito. Napupuno ito ng mga bangkay ng tao. Sa sobrang baho ng amoy at nakakadiring tingnan na mga bangkay ay hindi ko napigilan na mapasuka, lalo nang mapagtanto ko na posibleng ang bangkay na mga naroon ang ginagawang alay sa lumang balon nang sa gayon ay makakuha ng sariwa at maraming isda si Lola Nora. Sa atunayan, hindi ko alam kung ganun ba ang nangyayari o kung anong mahika o misteryo ang nagaganap. Narinig ko pang napamura ang mga kasamahan ko at nang tingnan ko sila ay namumutla ang mga ito at nasusuka na rin. Matapos ang pangyayaring iyon ay kanya-kanya kaming umalis sa lugar na yon. Yun na ang huling araw na tumapak ako sa lugar ni Lola Nora. Ni hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya. Hindi nagtagal ay umusbong ang bali-balita na aswang si Lola Nora, dahilan kung bakit niya nilisan din ang baryo. Nabalitaan ko rin na maraming bangkay ng mga nawawalang matanda at bata ang natagpuan sa ilalim ng balon. Ipinakuha ito ng mga otoridad at ipinadala sa mga mahal nila sa buhay ang mga bangkay. Tuluyan din na pinasara ang lumang balon at tinapalan ito ng lupa at semento. Ang huling balita ko nga ay pinatayuan ito ng bodega. Nabalita pa nga ito sa lokal na dyaryo, pero pilit na ikinukubli, tinatago o kaya walang komento ang mga opisyal para siguro hindi na kumalat palalo ang balita. Kapag kasi nangyari yun, ay kukonti ang mga gustong magtayo ng negosyo at mga bibisita sa probinsya. Simula nung mangyari yun,
ay mas naging maingat ako sa pagpili ng mga karne at isda na binibili ko. Dahil hindi natin alam, baka maulit ang nakakakilabot na pangyayaring yon.